Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 25, 2025. Ang dalawa pong pugante na nakikita po ninyo sa ating screen ay sina Harry Roque at si Cassandra Leong. Sila po ay pinaghahanap po ng batas sa kasalukuyan, syempre sa bisa po ng warrant of arrest dahil po sa mga kasong qualified human trafficking at iba pa. At kahapon, ipinag-utos po ng korte na kanselahin na ang kanilang mga pasaporte. Ano ang maaaring mangyari sa dalawang ito? Siyempre, magiging undesirable alien ang mga ito. At kung nasa ang bansa sila, pwede po silang i-deport pabalik dito po sa Pilipinas. Pero medyo komplikado ang sitwasyon dito po kay Harry Roque dahil meron po itong pending application para po sa isang political asylum sa Netherlands. Mamaya, pakikinggan po natin ano ang mga hakbang diyan ng Department of Justice. Nagkaroon ng press conference kanina ang Department of Justice at reaksyonan po natin ang mga impormasyon na ibinahagi nila kanina lamang. Pero balikan muna natin ang balita kaugnay po ng kanselasyon ng pasaporte nitong sina Harry Roque at Cassandra Leong. Ayon po sa balita kahapon, November 24, 2025, Pasig Court cancels passports of Harry Roque, Lucky South 99 executive na si Cassandra Leong. The Pasig City Regional Trial Court Branch 157 has cancelled the passports of former human rights lawyer Harry Roque and Lucky South 99 representative Cassandra Ong. Prosecutor General Anthony Padulyon confirmed. Biruin ninyo mga tol, mula sa pagiging champion ng human rights, ngayon, akusado ng paglabag sa batas. Ito pong si Harry Roque. At ang katwiran lamang ni Harry Roque dito, ito daw po ay harassment or politically motivated dahil daw po sa kanyang pagkampi sa mga Duterte, which is napakasinungaling po na kadahilanan yon. Dahil alam naman po natin na hindi naman aakyat sa korte kung wala pong ebidensya. Tuloy ko po ang binabasa po natin balita. The cancellations stem from qualified trafficking in persons, charges filed against them in connection with alleged unlawful activities of the Philippine Offshore Gaming Operators or POGO in Porac, Pampanga. Kaugnay po ng qualified trafficking in persons, yung isa sa mga nasampahan ng kaso na si dating mayor ng Bamban na si Alice Guo ay sentensyado na po ito. Siya po ay hinatulan ng life imprisonment. Magkaiba po yung reclusion perpetua sa life imprisonment kasi nako-confuse ang tao ngayon sa mga balitang lumalabas. Parang pinagpaparehas nila yung dalawang magkaibang penalty. Ang kaparusahan po kay Alice Guo na life imprisonment ay literal na pagkakakulong po ng habang buhay. Media reports said the Pasig Court also suspended the passports of former government official Dennis Cunanan and several other individuals facing similar charges. O hindi lamang sina Harry Roque ang kinansilahan ng passport, may iba pa. On May 15, 2025, the Angeles City Regional Trial Court Branch 118 issued arrest warrants for 50 individuals, including Roque and Ong, over alleged human trafficking linked to Lucky South 99, a FOGO facility raided by authorities on June 5, 2024. Kaya basically, sila po ay pugante na. Pero bakit napunta sa Pasig RTC yung kanselasyon ng kanyang pasaporte? Na-transfer po kasi ito. The case was later transferred to the Pasig RTC following a Supreme Court decision and a Department of Justice circular directing all POGO-related cases to be heard exclusively in Pasig courts. Yan po ang kadahilanan. Lahat ng mga POGO-related cases ay dito po dinidinig sa amin sa Pasig City Regional Trial Court. Ngayon, meron akong napanood na vlog ni Undersecretary Claire Castro, ang ating Palace Press Officer, hinggil po dito. Nagbigay po siya ng mga opinion niya regarding kung bakit po ginagawa ito ni Harry Roque na sinasabi niyang political harassment lamang po ito. Ayon kay Attorney Claire, sa madaling paliwanag na lamang, ginagamit talaga ni Harry Roque yung kanyang pagiging malapit sa mga Duterte para palabasin na ito ay political harassment. Dahil nga naman, syempre ang mga Duterte ay napakatinding kritiko ng kasalukuyang gobyerno. Pero pinupunto doon nitong si Attorney Claire na mistulang sinusuka na itong si Harry Roque ng mga Duterte. Sa katunayan, nung ito po'y nagpresenta bilang abogado ni Rodrigo Duterte sa kanyang kinakaharap na kasong crimes against humanity,
ito po ay parang itinakwil ni Rodrigo Duterte at sinabi pa na unahin na lamang ang kanyang kinakaharap na kaso dito sa Pilipinas at wag na makialam pa diyan po sa kanyang kinakaharap na kasong crimes against humanity sa Netherlands. Yun ay pinaabot ni Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Nicolas Kaufman. In short mga tol, ang kinakaharap na problema ni Harry Roque ay hindi po political, wala po itong kaugnayan sa political motivation o kung ano mang ang tawag niya doon, no? Yung mga political situation or circumstances. Ito po ay in fact nag-ugat sa kanyang paglalabi di umano ng mga diskarte nitong mga nasa likod ng Pogo diyan po sa Angeles, Pampanga. At dahil po dyan, kinakitaan po ito ng napakaraming ebidensya na naging basihan para paniwalaan ng Department of Justice na ito'y merong probable cause at eventually isinampang nga sa korte. Kaya maliwanag na yung mga sinasabi ni Harry Roque ngayon ay pawang mga kasinungalingan at serving his interest lamang. Pinapalabas niya na siya ay talagang napakalapit sa mga Duterte at staunch critic ng kasalukuyang gobyerno kaya ginagantihan daw po siya ng mga samot-saring kaso. Pero hindi po totoo yun. Ang mga kaso na kinakaharap ni Harry Roque ngayon ay nakatindig sa mga malalakas po na ebidensya laban sa kanya. Kaya nga kung talagang sa paniniwala niya ito'y political harassment, magaling siyang abogado at makakakuha ng mas maraming magagaling na mga abogado, bakit hindi niya harapin? Katulad ng pagharap ni dating Senador, Secretary of Justice at ngayong Kongresista Leila de Lima sa masasabi talaga nating politically harassed na political harassment na ginawa ng Duterte administration, mga trump-up charges na ibinato kay Leila de Lima. Bakit natin nasasabing politically motivated yon? Kasi number one kritiko din ng mga panahong iyon si de Lima, pero ang maganda dito, nag-decide ang korte na wala siyang kasalanan. In short, gawa-gawa lamang ang mga akusasyon laban kay de Lima. At ngayon, Harry Roque, kung sinasabi mo na ganun ka rin, harapin mo. Kung si Leila de Lima ay nagpakulong ng more than 2,400 days or almost 7 years, lalaki ka. Siguro naman ikaw yung may literal na bayag na dapat harapin ang kasong ibinabato sa'yo. No? Ngayon, pakinggan po natin ang mga impormasyon na ibinahagi po ng Department of Justice kanina sa kanilang press conference. Ito po ay mix of information na syempre simula po sa pinag-uusapan natin at kasama na rin po dito yung mga flood control anomalies at iba pang mga issue concerning the Department of Justice. Pakinggan natin ito mga tol. Mga bagong batas ho o regulasyon kaugnay sa pagkansela ng passport. Kasama na po dito yung recent order by the RTC Pasig on the cancellation of Attorney Harry Roque's passport along with other accused. At pangatlo, magbibigay updated po kami sa mga flood control anomalies, specifically the 5 pending cases with the National Prosecution Service, where PI was conducted yesterday. So we are joined this morning by none other than the Acting Secretary of Justice, Frederick A. Vida, Undersecretary Nicholas T., Chief State Counsel Dennis Chan, and OIC Senior Deputy State Prosecutor Herbert Bugan. So without further ado, I give the floor to Soj Vida for his statements. Magandang umaga po. Nandito po tayo para sa dagdag impormasyon at kalaman. Una po, yung ang kagawaran po, ang Department of Justice is formally announcing that it bring a 1 million peso reward for credible, actionable information. 1 million pesos para po sa impormasyon na makakapagdulot ng pagkakaaresto dito po kay Cassandra Ong. Napapabalita na sa ibang bansa po itong si Cassandra Ong. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, na mga OFW, pagkakataon nyo na po ito, no? Hindi naman po sa kinukumpara natin ang kinikita ng ilang mga kababayan po natin sa halagang ito. Pero ang 1 milyon, baka taon nyo na po itong pagtatrabahuhan. Kahit dito po sa Pilipinas, taon na rin po natin pagtatrabahuhan ito. Kaya kung may pagkakataon, makita ninyo si Cassandra Ong kung saang bansa kayo naroroon. Huwag po kayong mag-atubiling lumapit sa ating gobyerno sa Department of Justice at ipagbigay alam ninyo, makipag-ugnayan po kayo sa kanila. Sayang ang 1 million pesos. Nakatulong na kayo sa ating gobyerno. Information that will directly lead to the lawful discovery, location, and subsequent arrest by authorized law enforcement agent of Cassandra Leong, who is presently the subject of an ongoing criminal proceedings before the Regional Trial Court of Pasig City. Itong bagay na to, naglagak po ng kaukulang pondo ang Department of Justice para po mapanagot natin at mahirap natin sa korte si Miss Ong.
no? Parang ang sarap maging bounty hunter ngayon, ano? Biruin mo, si Cassandra Ong, 1 milyon. Si Gerald Bantag, mas malaki ang patong sa kanya, mga tol. 2 million pesos. Baka nagkakalimutan tayo, Ang ating gobyerno ay naglaan po ng 2 milyong piso para po sa pagkakahuli o anumang impormasyon na maglilid sa pagkakahuli ni Gerald Bantag, no? Kaya kung may pagkakataon, tumulong po tayo. Ang hirap pong kitain ng pera at sigurado yung 1 milyon, 2 milyon na yan, taon po natin pagtatrabahuan. Pero syempre, mag-iingat din po kayo, Baka sa pagbibigay naman ng impormasyon, malagay naman sa alanganin ng kaligtasan ninyo. Kaya siguraduhin ninyo yung mga lalapitan yung individual, no? Kung magtitiwala kayo sa ating programa, i-private message nyo lang ako, i-connect ko kayo sa mga nararapat na tao para po kayo na mismo makipag-ugnayan sa kanila na alam natin mapagkakatiwalaan. Kasi baka pag nakita nyo si Gerald Bantag o kaya si Cassandra Leong, kung kanino lang kayo lumapit, tapos hudas pala, dinaleche na pati kaligtasan ninyo. Batid naman po natin sa nakalipas ay may kakayanan sila, di ba? May kakayanan na umikot, walaw, makalabas at pumasok ng Pilipinas na hindi natutukoy ng ating mga kalaman. Ito po ay bahagi para po madala natin siya sa korte para umusad na yung kaso laban kay Miss Ong. Pangalawang bagay na hello? Dapat sabihin nila kung sino ang kukontakin para magsumbong. Ang Department of Justice, meron po itong mga trunk line na pwede nyo pong tawagan. Pero much better kung kanino po kayo nagtitiwalang vlogger na pinapanood po ninyo. Not necessarily sa akin, Kung sino po yung pinagkakatiwalaan ninyo, may mga connection naman na maaaring i-connect po kayo sa proper authorities. No? Kasi kung direkta kayong tatawag sa mga hotline na yan, hindi rin natin sigurado. Baka kung sino lang ang makasagot, tapos ililink pa. Ililik pa yung mga impormasyon, nakatakas na yung pagsusumbungan ninyo. Ang pinaka-best way talaga, mga tol, is, eto na, hindi ko sineserve yung interest naming mga vlogger, pero nandito kami, pwede nyong pagkatiwalaan kung sino ang pinagkakatiwalaan yung lubos na vlogger, lumapit po kayo sa kanila at makipag-ugnayan. No? Ganun lang kasimple yon para kahit paano protektado din ang inyong pong mga kaligtasan kasi mahirap po itong kinakaharap na paghahanap sa mga kriminal po na ito. Although sinasabi nila na sila ay presumed innocent kaya hindi dapat tawagin na kriminal. Pero syempre, sa harap ng publiko, ganun na yung magiging bansag sa kanila. Ang pinakadelikado dito, sa totoo lang, si Gerald Bantag. No? Pag nakita nyo si Gerald Bantag, ingat-ingat. Dahil maraming connection yan sa ating gobyerno. Baka hindi pa nakakarating yung impormasyon, nadali na kayo. Kaya ingat lang mga tol sa pagbibigay ng impormasyon. Pero sa mga kababayan nating OFW, inuulit-ulit ko si Cassandra Leong ay nasa labas ng bansa. Wala po rito sa Pilipinas, ayon po sa ating Bureau of Immigration. Kaya mga OFW, sabi nasa Japan daw ito huling nakita, baka nasa Japan ngayon, baka alam ninyo, makipag-ugnayan na kayo kung kanino kayo nagtitiwala. Sayang yung 1 million pesos. Mic na lang. Hello. Wala yung mic ni Acting Secretary Bida. Ayan po. Pangalawa pong bagay. Siya po yung pumalit kay Secretary of Justice dati na si Boying Remulla, ngayon Ombudsman. Acting Secretary Bida. No? Di pa natin alam kung magiging full-fledged siya na secretary pero sa ngayon siya yung namumuno sa ating Department of Justice. Saksihan natin yung press briefing namin sa Camp Crame at nakita natin na i-report na 8 dun sa 16 na respondents ay nasa atin na. Patuloy nating tinutugis yung mga nasa iba. Flood control anomalies naman ito, mga tol. 8 na ang nasa kustodiya ng ating gobyerno. Kaugnay po nung 16 o 17 mga inisyuhan ng warrant of arrest. Pero si Saldico nasa ibang bansa at katakot-takot na kasinungalingan pa rin ang pinapakalat. Ang latest na alegasyon niya, meron daw pong 2 billion pesos monthly na dapat ibigay kay former Speaker Martin Romualdez at nagdadala daw po siya ng monthly commission kay Pangulong Bongbong Marcos. At hindi pa daw natapos. Kanya pong idinamay na rin si Congressman Sandro Marcos na nagsagawa raw po ng mga insertion sa budget. No? Dito makikita natin ang script na gawa ng mga Duterte supporters. DDS nagalawan po ito Sabi nga ni Fiscal EJ, may kasalanan na ang lahat pero si Saldico lang ang wala. Yan i-share natin yung nakita natin post ni Fiscal EJ.
lahat may kasalanan maliban kay Saldico. Sarcasm po ito mga tol, no? Sarcasm tong post na ito ni Fiscal EJ. Kasi ang katwiran nitong si Saldico, sinunod niya lang daw ang utos tapos wala daw siyang naging kapakinabangan. Ang laking kasinungalingan, di ba? Gagawa ka ng mali tapos wala kang magiging kapakinabangan. Ibang bansa, pati na rin yung wala sa ibang bansa. May iba't ibang proseso. At dagdag po dito, at sa iba po pong mga pending, nabanggit din na iba po pong pending na investigasyon. Nananawagan po ang Department of Justice sa ating mga kababayan. Meron pong kakulang sistema tayo ngayon sa Department of Justice. Una po yung ating pong case build-up, no, na tinatawag, kung saan naglilikom ang Department of Justice kasama ang iba't ibang ahensya ng mga kaukulang ebidensya, pira-pirasong ebidensya para mabuo yung kaso para sa mga dapat usigin. So, at pangalawa po, meron po tayong Witness Protection Program. Kaya kami po, ito po, sa umagang ito, nananawagan po ako sa lahat ng Pilipino na nagmamahal sa Pilipinas. Kung meron pa ho kayong dagdag na impormasyon na tingin nyo po ay makakatulong, yung iba pa ho nating mga nakakalungkot man nung sabihin, iba pa nating mga kasama sa Department of Public Works and Highways. Karamihan po na nasasakdal ngayon ay mula sa ahensyang ito. Kung meron pa po kayong ibang impormasyon na tingin nyo po ay makakatulong sa iba't ibang mga investigasyon na nakasala ngayon na makakatulong para mapanagot natin, lumapit po kayo sa Department of Justice. Meron po tayong mga field offices. Meron po tayong 16 na regional offices, 82 na provincial prosecution offices. Meron po tayong 149 na city prosecution offices. Lahat po ng sangay ng kagawaran ay tatanggap sa inyo at ating iproproseso yung inyong maibabahaging impormasyon. Isa po ang layunin natin dito, mapanagot natin yung dapat managot. At tulad po sinabi ng Pangulo, sinimulan niya itong lahat at tatapusin lahat hanggat hindi napapanagot yung dapat mapanagot. So dalawa po yan, yung case build-up at saka yung ating Witness Protection Program, kaya po naming matanggap lahat ng impormasyon. Tumulong po kayo sa ating pagtugis dun sa dapat managot. Pangatlong bagay po, iba't iba po yung lumalabas At sa tingin ko po, obligasyon din ho ng kagawad. Ito na, yung katangahan ni Congressman Kiko Barsaga, no? Alam niyo nitong nakaraang mga araw, pinapakalat nito yung kanyang katangahan. Talagang ang isa yata sa requirement ng pagiging Duterte supporters, maging tanga o bobo ka no? Pero may mga matatalino naman dyan, ang problema, mga tanga. Alam naman nilang kasinungalingan, pero pinagpipilitan nila na yun ang katotohanan. At ito naman si Kiko Barsaga, pinalalabas niya na katangahan daw yung ginawa ng ating kapulisan dahil daw po nag-serve ito ng warrant of arrest kahit alam naman na nasa ibang bansa si Saldico. Meron po kasing kaukulang prosesong sinusunod dyan. Pero syempre, ito ipapaliwanag sa atin ni Acting Secretary Bida ang proseso na yan. Gawaran na magdagdag kaalaman tayong mga Pilipino. Diba? Ano pong nakikirinig natin? Meron nagsasabi at alam naman ho natin. Sabi nila ang susi raw sa disinformasyon o misinformasyon ay tamang informasyon. Diba? Meron nagsasabi, alam naman nila na wala dyan yung akusado, bakit pa pinupuntahan sa bahay? Diba? May mga hindi pa nga magagandang sinasabi, ang ganito naman yung mga agents natin. Kasi po, ang panuntunan natin ay meron pong arrest warrant. Ito po ay isang utos ng husgado sa ating mga law enforcement agents na dalhin nyo yung mga akusado para mapasagot namin sa mga kasong isinakdal laban sa kanila. Para sila'y mausig ng ombudsman o di kaya mausig ng DOJ sa kanilang kasong kinakaharap. Okay? Ito po ay kasama sa proseso. Kasi yung ating pong law enforcement agents, pagkatapos po nilang makuha yung order na hulihin itong mga to, nagre-return po. May tinatawag pong return sa court. Kung nahuli nila yung tao, ibabalik nila doon. Tulad po ng nangyari kahapon. Nakita nyo po, yung 8 nahuli, nag-issue ang Sandigan Bayan ng commitment order kung saan ikukulong. At doon sa naman hindi pa nahuhuli, may sunod yung proseso yan. Kasi sila ay pwede ng ituring na fugitives from justice. Ito po yung step 2. Diba? Pag fugitives from justice, dito na ho papasok yung cancellation ng passport. Diba? Diba? At whole departure order. Yung iba pang proseso. Nais kong ipabatid sa publiko na meron po tayong batas. Ito po ay inakda ng ating Kongreso taong 2024. Yung Philippine Passport Law of 2024. Ito po ay pagpapaganda. Pinaltan po nito yung 1996 Passport Law. At dito, nakapaloob na rin po siguro para malaman din ho na ating kababayan, nagkaroon po tayo ng insidente sa ating kasaysayan dati. Malalaking tao, di ba, hinaharang sa airport. Nung panahong wala pang HDO, nung panahong wala pang kaukulang mga panuntunan. At dito nga ho sa desisyon ng Korte Suprema na binigyan tayo ng magandang aral at tinuro sa atin kung ano ang dapat na proseso. Diba? Kasi ang karapatan ng bumiyahe ay kasama sa mas malawak na karapatan ng bawat individual. Diba? Hindi ho ito pwedeng masupil
ng walang kaukulang dahilan. Kasi kawawa naman po ang bawat Pilipino. Kung dahil lang ho na gusto ni Secretary Vida, hindi ka na makabiyahe, hindi ka na agad makakabiyahe. Kung gusto ng Secretary ng Foreign Affairs na canceling ka agad yung passport mo, kaya po dito sa ating batas, yung RA number 11983, maliwanag na po ang panuntunan. Maaari lang ho mag-issue ng whole departure order pag merong court order. Diba? Pwede rin lang ho magkansela ang DFA through the Secretary of the Foreign Affairs ng isang passport kung meron ding court order. Niliwanag po ng batas na ito at prinoteksyonan. Tandaan po natin At gano'n ang nangyari kay Harry Roque ngayon. Pero sige, tuloy lang muna tayo sa pakikinig. Ang galing magsalita pala nitong si Secretary Vida, no? Napakaliwanag niyang magtagalog. Ang batas ay para sa lahat. Di ba? Hindi ito ginawa para sa mga individual na nakikita natin ngayon. Ito po ay proteksyon nating lahat. So, sana po nadagdagan ng kaalaman ng ating mga kababayan kung bakit, alam nilang na doon na pala, nasa gantong bansa. Bakit hindi pa bakit wala pang whole departure order? Bakit nakabiyahe? Meron din po kayong sigurong dinig na balita 2 weeks ago or last month, may ILBO, yung tinatawag pong lookout bulletin. Bakit nakabiyahe yon? Kasi ang ILBO po ay isa ring pamamaraan naman na instrumento o pamamaraan ng ating pamahalaan para ma-monitor yung mga pinagsususpetsahan na natin na maaari may kaso. Pero ang ILBO po ay hindi whole departure order. Kasi nga ho, ayon dun sa batas, ang pwede lang mag-issue ay ang korte. Ang ILBO po ay nire-request ng Department of Justice ng Secretary, utos po actually ito. Ang utos ko po ay sa BI, sa Bureau of Immigration, bantayan nyo nga itong mga taong to. 1, 2, 3, 4. Kasi sila may kinakaharap na usapin sa Department of Justice. Para kung sakali na sila'y dumaan sa immigration officer, sakali kasi na pag sila'y dumaan sa immigration officer, meron ng arrest warrant. Diba? Kaya ang obligasyon naman ho ng Bureau of Immigration, ng ating immigration officer, tatawag sa DOJ. May hotline na po kami na pag tiyempo na dadaan na sa ating mga immigration officer, diba? Na tiyempo, nado na yung may ILBO, tatawag sila, baka ho may whole departure order na to. I-hold na ho namin. Baka may arrest warrant na ho to. Ite-turn over na namin sa kapulisan dito sa airport. Yung po yung layunin ng ILBO. Diba? Ito ay pauna, lookout bulletin. Diba? Kaya sa mga kababayan natin, sana po nadagdag kaalaman para hindi rin ho madagdag yung kalituhan natin dito sa bagay na to. At sa patuloy po nating pagtalima sa mandato ng Department of Justice, meron pong sa kasalukuyan ay 5 kaso na nakapending sa kagawaran for preliminary investigation. May iba-ibang stage, no? May mga personalidad na involved at sa tingin po, marami na po akong nasabi at ngayon po sa puntong ito, handa na po kaming sumagot sa inyong iba't ibang katanungan. Si Pops, can you please moderate? Thank you. Thank you, Soj. So we will now be opening the floor for questions. Ma'am, Mike. Good morning. Good morning po, Camille Samonte from TV5. Sir, first question is, bakit po kinailangan na mag-offer ng reward? Are we having difficulty locating Cassandra Ong? And what was the last information that we have kung saan siya huling nakita? Yes, we confirmed that we're having difficulty, precisely, di ba? The reward is basically crowdsourcing to, mga kapatid, di ba? We need more information. Definitely, with the current information we have, we don't have enough. That's why we're offering the reward, di ba? And it's an effective tool. As in the past, effective tool po to for crowdsourcing of information. Sir, what was the info from the Bureau of Immigration po? Kasi parang may lumalabas po na allegedly Cassandra Ong used a different passport and may feedback din po ba from the Department of Foreign Affairs kung nagagamit pa rin ba niya yung Philippine passport niya prior to the cancellation of her passport? Based on verified information, as of today, there's no record of any departure from the Philippines. But his whereabouts is still unknown to the authorities. Yeah, at again, as conveyed, may red notice na si Cassandra. Okay, we've already communicated that and that has already been issued. Yes, next question. Sir, can you define what you meant lang po by credible, actionable information with regards to Cassandra Ong? Credible, actionable. Pag sinabing credible, kapanipaniwala. Diba? Tapos actionable, diba? Baka ho nasa Batangas yan. Ang hirap nun. Diba? Kailangan yung actionable, yung A1, real time. Nabalitaan ho namin noong July nasa Cavite raw. Paano pa namin actionan yun? Diba? So kailangan natin relevant, real time. Diba? Yun ang tinatawag na credible, actionable. Kapanipaniwala at may detalye. Diba? Ganun po ang sa simple pong actually any information na makakarating doon. Kami naman yung ating mga pong law enforcement agents ang magtitimbang yan. Kung yan ay credible o actionable. Sir, may sinabi din po yung PAOK na ang last reported location daw po ni Ong ay Japan. Titignan po ba ito ng DOJ?
Yes, definitely. All information will be weighed. All information will be factored in. Definitely po. Tinitingnan po lahat yan. Sir, pero makikipag-coordinate po ba sa Japanese government? Paano niyo po? That goes without saying. That's why we maintain good diplomatic relations with our neighbors, with the international community. That goes without saying. And remember, the end objective here, the objective is that they be brought to justice. Sige po, ma'am. Hi, sir. Mads po from Net25. Sir, ang DOJ ba, since naglabas tayo nag-offer tayo ng 1 million peso reward, naniniwala kayong nasa Pilipinas pa ba si Ong? Or nakalabas na siya ng Pilipinas? No sufficient information to create a conclusive belief, no, whether within or outside the Philippines. That's why, again, I reiterate, we need more information. Sir, for clarification, I-correct ko lang yung statement ko kanina kasi nabanggit ko na sinabi ng Bureau of Immigrations na nasa labas na ng bansa si Cassandra Leong, pero nagkamali pala ako. Walang ganong impormasyon. In fact, sinasabi dito ni Acting Secretary Bida na walang records of departure itong si Cassandra Leong. Baka nag-backdoor nga po ito, no? O kaya baka nandito lang sa Pilipinas at nagtatago. Yung mga OFW, hindi lang pala kayo ang naghahanap ngayon dito. Baka yung mga kababayan nandito sa Pilipinas, pwede rin. yun lang, yung passport po ba ni Cassandra ay hawak ng authorities? Kinuha ba to sa kanya? Kasi parang may report na hindi hawak yung Philippine passport na. Kaya ang question, paano siya makakapasok sa ibang bansa like Japan kung wala naman siyang Philippine passport? So ang ina-assume, baka gumamit na siya ng iba. Yes, that's one assumption, di ba? And we can hypothesize on many other reasons, di ba? Baka nag-backdoor, baka nang marami ibang dahilan. But definitely, pag tinignan niyo po yung batas, yung passport natin, it's owned by the Philippine government. It's never owned by us. So at any time, pag may order na canceled na siya, di ba? Pag kinalat na natin yung impormasyon, hindi mo na magagamit. Di ba? So physically hawak niya ba? Pwedeng physically hawak niya. But because of the cancellation order, mas excited ako kay Harry Roque na eh. I-pass forward nga natin. Tingnan natin yung kay Harry Roque. Puti, sa di maputupad to, call na yun ng bansa kung nasan siya, kung igagalang na rin ng refoulement principle. Saka dagdag ko lang, no? Tandaan natin, ang pinatutupad natin dito ay isang kautusan ng ating husgado. So tulad na nabanggit ni Yusek Nikki, depende to sa, at ginagalang natin kung ano magiging desisyon ng bansa. Kung sakasakali mang may asylum nga. Diba? So hindi pa natin alam yun eh. Balikan natin pala na sobrang. Diba? Yung opensa at depensa. Baka lang po kasi maikumpara yung kay Arnie Teves dati. Parang noon may asylum din at parang medyo hindi yata agad-agad po na ipabalik siya. So parang ganun din po ba yung mangyayari na hahayaan yung asylum process? Or this time kay Attorney Harry Roque mas mabilis yung proseso? Actually, tulad na nabanggit ni Yusek Nikki, depende to sa, at ginagalang natin kung ano magiging desisyon ng bansa. Kung sakasakali mang may asylum nga. Diba? So hindi pa natin alam yun eh. So kailangan natin galang bilang kasama sa komunidad ng, di ba? Ng community of nation, di ba? Kung ano ang kanilang magiging posisyon sa bagay na to. Nung panahon nung inuusig natin, tinahanap natin si Arnie Teves, di ba? Yun naman ang naging desisyon ng Timor-Leste, di ba? Na nakipag-ugnayan sa Pilipinas. Kaya napauwi, di ba? Ang akusado. So ito, komplikado talaga, no? Kay Arnie Teves ang ginamit niyang legal na proseso para ma-delay yung pagpapabalik sa kanya sa Pilipinas, extradition proceedings. In fact, nanalo dun si Arnulfo Teves na i-elevate lang ng ating gobyerno sa appeal, pero wala pang naging desisyon. Pero finally, ang Timor-Leste government ang nagdesisyon na ideklarang undesirable alien si Arnie Teves at sa madaling panahon, inaresto nila ito at idineport pabalik sa Pilipinas. Kay Harry Roque naman, hindi extradition, kung hindi political asylum kasi international lawyer ito mga tol. Kaya kabisado niya yung pasikot-sikot ng international law. Naisip niya kagad na pumunta sa Netherlands at doon mag-file ng political asylum. At ayon sa mga nababasa nating impormasyon at napapakinggan sa balita, hanggat hindi nakakapagdesisyon ang Netherlands sa aplikasyon ni Harry Roque, ay hindi daw po siya pwedeng arestuin. Pero syempre, yan ay umiiral na batas sa political asylum, yung proseso. Baka naman katulad din ng Timor-Leste na mag-decide ang Netherlands na ideklarang undesirable alien na si Harry Roque at ito ay i-deport pabalik sa Pilipinas. Sana yung pangalawang punto ang mas manaig. Kasi yung una, matagal na proseso. Tapos may pagkakataon pa siyang mabigyan ng political asylum. Pero ayon na rin naman sa ibang mga legal expert at may alam sa kasaysayan ng Netherlands pagdating sa pag-aaproba ng political asylum, wala pa raw po sa kasaysayan ng Netherlands ng isang aplikante na kumakaharap sa isang seryosong krimen ay naaprubahan sa kanyang political asylum application. Dito, seryosong krimen ang kinakaharap ni Harry Roque. Qualified trafficking in persons. In fact,
ang trafficking in persons ay transnational crime. Ibig sabihin, ito ay nangyayari sa iba't ibang bansa na maaaring makaapekto sa iba't ibang bansa din. At higit sa lahat, meron tayong sinusunod na protocol sa United Nations na ang bawat bansa na miyembro nito ay dapat sumasang-ayon at nakadepende doon sa protocol na yon kaugnay sa pakikipaglaban sa trafficking in persons. No? Kaya tingin ko, mas pahahalagahan ng Netherlands, ito'y opinion ko lamang, ang parte na siya'y kumakaharap sa isang seryosong krimen kaysa doon sa kanyang sinasabi na political harassment or motivation lamang ang kasong kinakaharap niya rito sa Pilipinas. Yan ang aabangan natin sa mga susunod na pagkakataon. Pero wag tayong magmadali. Lahat ay may proseso. Kung si Arnie Tevez nga inabot ng almost 2 years, pero matagal na rin dito kay Harry Roque, more than a year na rin na meron po itong warrant of arrest. Sana naman hindi na umabot ng 2 years or higit pa at maaresto na sa lalong madaling panahon si Harry Roque. Kasi itong mga ganitong tao, nakakadagdag po ito sa problema ng bansa. Imbis na napapanagot sila sa kanilang mga paglabag sa batas, nakikisali pa sila sa mga politikal na kritisismo sa kasalukuyang gobyerno na ang pinaguhugutan lamang ay kasinungalingan. Katulad po ng pagpapakalat niya ng video kung saan di umano'y gumagamit ang isang tao na sinasabi nilang si Pangulong Bongbong Marcos, pero alam naman ng lahat na ito po ay AI video lamang. Isang malaking kasinungalingan na pinakalat ni Harry Roque para lamang siraan ang ating Pangulo. Ang ultimate objective kasi ni Harry Roque kung bakit niya ginagawa yan ay matanggal sa pwesto si PBBM at maiupo bilang presidente si Sara Duterte. Simple lang naman Kapag ka naging presidente si Sara Duterte, lahat ng mga kaso nila maglalahong parang bula. O hanggang dito na lamang muna mga tol. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo at sa ating programa. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-like. Malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga advokasya. Lagi po natin tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.